si TUCP spokesperson Carlos Miguel S. Uñate. Ayan, inoton ta na ining usapin na ini. Although, kita nga ni mga kabobo, yaong kita di sa Region 5, di ba? Dahil kita apektado, kining nasambitan ng pagkakaigwa ni na TRO, pero aram ko, igwa kitang mga kababayan, but igwa kamong mga pamilya, baka igwa kamong mga kaparyentes, na yaon sa Metro Manila o nagtatrabaho sa NCR na apektado kay ni pong pagsuspendir kang taasahon. Tama-tama, nasa linya na po natin na mga kabunggulay via Zoom si TUCP spokesperson Carlos Miguel S. Uñate. Sir, magandang tanghali. Welcome po sa programa. Si Bombo MJ po. Ay, magandang tanghali din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio. Opo, even ang TUCP ay umalma dito po sa petisyong ipatigil yung wage hike dyan sa Metro Manila. Sino ba naman talaga yung hindi po alam, no? Kasi before pa, matagal na, bago pa ma-implement itong wage increase, in-announce na ng DOLE, no? And ngayon, biglang kabig, biglang bawi, ano? Dahil doon sa TRO na pinalabas ng korte. So, any statement po from Trade Union Congress of the Philippines? Opo, no, isang rason kung bakit namin kinukunti na itong petition ng dadalawang construction firm na ito at kini-question namin yung in-issue na TRO ng Pasig Regional Trial Court sapagkat no, ito po ay napakadelikado para po sa ating mga kababayan na mga nasa probinsya, nasa ibang regions, gaya ninyo po sa Albay, dahil wala na pong pipigil sa kahit sino po nating mga employers na kung ayaw nilang sumunod sa aumento, ay pupunta sila sa korte at titigil na lang basta ang mundo ng mga manggagawa at yung kanilang aumento. Pangalawa, no, kami po ay nababahala dahil maaring magpadala po ito ng chilling effect sa mga regional wage boards po no across the country na baka sabihin nila di bali na lang na hindi muna tayo mag-consultation, di bali na lang wala munang hearing o ilalabas tayong wage order kaysa naman makasuhan na naman tayo. So ito po no ay napakadelikado kung kaya ito po ay laban lamang hindi lang ng ating mga manggagawa sa Metro Manila no kundi dapat laban po ito no ng mga manggagawa sa buong bansa no kasi kung 85 60 pesos na lamang na unang bigay kayang ibigay at bawiin, ano pong pipigil sa ating mga employers lalo yung mga unscrupulous, yung mga sakim para bawiin pa po yung barya-barya na lamang hulugan pa ng aumento sa sweldo. Hindi kasi malinaw doon sa naging petisyon na inihain or dyan po sa pagpapatigil ng Pasig City Regional Trial Court. Yung rason, why is it nagpalabas sila ng TRO? Meron tayong knowledge about that, sir? Opo, no? Natanggap na po natin din yung kautusan dun sa temporary restraining order na inisyu nga ng judge sa Pasig RTC kung saan siya ay nakinig dun sa petisyon ng dalawang construction firm na essentially ang ina-argue ay para daw hindi nasa alang-alang yung kanilang capacity to pay na napakalaki daw dagok nitong 60 pesos na first tranche na aumento sa sweldo dun sa kanilang business operations. At kahit na sabihin namin paulit-ulit no, dalawang punto, una under sa RA 6727 kung meron po kayong reklamo dun sa wage order na inalabas, dapat po iakyat nyo yan, iapilan nyo yan sa National Wages Productivity Commission chaired by the DOLE Secretary Francis Tolentino. At hindi po kayo pupunta basta-basta lamang sa korte. Pangalawa, kung tunay po kayong financially distressed, bakit hindi kayo nag-file for exemption? Dahil isa naman yan sa grounds for exemption from the wage increase order. At kara-kara na lang kayo pumunta sa korte. Isa pang nakakalungkot talaga na tunay at hindi katanggap-tanggap ay yung naging posisyon na tinake ng ating Labor Secretary Francis Tolentino na siya lamang ay nalulungkot, na siya lamang no, hinahayaan niya na yung husgado na magpaliwanag. Ito po ay hindi katanggap
tanggap sapagkat ang respondente sa kaso po na ito ay yung ating NWPC at yung Regional Wage Board na malinaw naman na siya yung pinuno, siya yung Department of Labor Secretary na sana tumindig ng mas may tapang at even filed a motion na i-dissolve itong TRO na ito. Kasi kung babasahin niyo po yung TRO na ibinigay, no, this can last for 20 days. Ibig sabihin, yung ating mga kababayan pwedeng ma-deprive ng halos isang buwan doon sa kanilang aumento sa sweldo. At doon po sa ating mga kababayan sa probinsya at rehiyon, atrasado na nga po yung schedule natin sa mga public consultations at hearings, baka ma-further delay pa dahil sa chilling effect ng TRO decision na ito. Mm. So, ibig sabihin, hindi lang itong dalawang construction firm po, sir, titigil muna ng taas sahod. Damay lahat dyan sa Metro Manila sa NCR. Yun po ang problema dun sa kanilang ipinile na petition and then yung consequent decision sa TRO dahil ang issue na tinry sagutin ng korte ay kung maari ba niyang pigilan, no, through a TRO yung ating mga respondents, in this case, the Regional Wage Board and the NWPC, from implementing yung wage order number 27. Yun nga yung aming gustong i-oppose, no, na dapat yun ay ni-register ng ating Regional Wage Board at NWPC na kung gusto nilang ayaw muna tumalima dahil sila ang nag-file ng kaso, dapat yung mga empleyado lang muna dun sa dalawang construction firms na yon ang maapektuhan as opposed to 1.1 million na minimum wage earners na as if parang na-promote itong dalawang construction firms at sila ang naging representante ng employers hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Oo, ano. So, parang, napag-usapan na din siguro yan ng ilang pang mga company, no? Mga firms po dyan sa NCR na ito, silang dalawa lang yung magpa-file and then automatic kahit hindi sila magreklamo, talagang kahit sila, pwedeng hindi din implement nitong dagdag sahod. Opo, no, regardless po sa intention, kung may ganun mang strategiya o wala, ang malinaw po dito, syempre, ang makikinabang itong ating mga employers. Kasi meron na sila ngayong batayang gagamitin na hindi mo na magbayad ng aumento sa sweldo. Gayunpaman, no, kami nananawagan, no, lalo sa ating mga employers nga sa Metro Manila, na lalo na nagbibigay na kayo ng aumento since July 25, wag nyo naman na bawiin yung ibinigay yung aumento. No? Under sa labor code natin, may non-diminution of benefits. Hindi mo pwedeng bawiin yung benepisyong naibigay mo na. Pangalawa, ay kami po rin nakikiusap, no? Walang pumipigil sa ating mga employers na magbigay ng dagdag sahod sa kanilang mga empleyado, no? Kahit may TRO na yan. No? Kung bukal sa loob ninyo, dapat bigay natin yung karampatang dagdag sahod sa ating mga empleyado, no? Kaya yun din panawagan namin sa mga regional wage board outside ng Metro Manila, no? Kailangan po manindigan po kayo, no? Huwag po kayong basta-basta na lamang at mananahimik, ay de-delay yung inyong mga proceedings. Dapat tuloy lamang po as scheduled sapagkat sa Metro Manila lamang naman po itong kasong ito. Pero kailan daw ba, sir, itutuloy itong taas sahod? Meron ba silang time frame? Kasi ano yan, mag-uusap ulit sila, papadaan ulit sa meeting iyan, papatawag ulit yung ilang pang mga employer. Ang problema po dito dahil napunta na po tayo sa korte at kasuhan, alam naman po natin kung gaano kahaba ang proseso po rito. Gayunpaman, no, meron silang isinet dito na hearing sa darating na Lunes, no, August 3, kung saan pag-uusapan na naman ito sapagkat hindi lang naman TRO ang hinihingi itong dalawang kumpanya na ito, no, construction firms. Ang hinihingi nila ay totally na hindi mo mapatupad yung first tranche, yung 60 pesos. Pero nakakapagtaka doon, yung second tranche, wala daw silang reklamo. Dahil ang alaga lamang po ng second tranche ay 25 pesos after ng New Year. So nakita nyo ho, kung gaano kalakas talaga ng loob nitong dalawang kumpanya ho nito na nag-file kung paano kalang patas. At mind you po, no, ito po ang kauna-unang pagkakataon for nearly 40 years na nagtatakda po ng minimum wage tayo
unang pagkakataon na merong pumunta sa korte para questionin yung very basis, yung very criteria, yung very procedure kung paano tayo nagtatakda ng sahod. So dahil din ba yan dito po sa ating bagong Labor Secretary na talagang hindi po pinagtanggol ang ating pong ano yan, mga manggagawang Pilipino despite na nirespeto itong naging desisyon ng korte at ng mga construction firms? Wala po kaming problema na respetuhin yung husgado, no? Yan po yung naglabas ng TRO, no? Ngunit ang hinihingi po namin dito, naniningil po yung mga manggagawa dun sa obligasyon. Dahil sino po ba yung nagyabang sa isang palengke na binibigay na po natin yung makasaysayang 85 pesos pinakamalaki sa Metro Manila? Di ba ho si Secretary Francis Tolentino? Hindi po pwede ngayon na medyo hindi maganda ang panahon at napakalaming problema no, dun sa kanyang inanunsyo na yon, ay bigla-bigla na lamang kami maiiwan at sasabihin na lang, no, pabayaan na natin yung husgado magpaliwanag. Hindi pwedeng sad boy lang si Secretary Tolentino rito, no? Hindi pwedeng paulit-ulit lang na mabudol yung manggagawa kay Sectol. Kaya kami nananawagan nga, ito po ay mandato ninyo, no? Protektahan po ninyo. Maaring, no, baka hindi nyo na gustong ipaglaban talaga yung mga minimum wage earner. Pero ipaglaban nyo man lang yung inyong kapangyarihan na ibinigay ng Kongreso na ang nagtatakda ng sahod dito sa ating bansa ay yung mga regional wage board. Kung hindi, no, talaga pong wake-up call ito na repasuhin na itong provincial rate at dapat Kongreso at Senado na ang umaksyon dun sa 200 pesos na dagdag sahod sa buong bansa. Oo, yun yung pa rin yung talagang ating pinaninindigan po sir ano na panawagan yung talagang national cross the board na wage increase para wala nang ganitong anumang mga per region nagkakaroon ng mga ganito pong argumento lalo pat before ng State of the Nation address ng ating presidente isa din yan sa kumbaga pinagmamalaki no or accomplishment ng administrasyon tapos ngayon wala ganun pa rin. Kaya nga ho siguro hindi nabanggit ito eh. Kung maalala nyo, no, yung State of the Nation Address, binanggit lahat, income tax, system law sa kuryente, tanggalin yung buwis sa mga negosyo. Bakit di isang banggit sa usapin ng sweldo, no, hindi nabanggit? Baka ho kasi alam na nga nila itong nangyaring petition na ito. Kung titignan nyo ho yung date ng petition, July 24 pa po na i-file yung petition. Kung hindi pa nakita ng mga manggagawa doon sa ating mga news sites sa mga periodiko na meron palang such a petition, hindi pa nila i-disclose. Dahil wala naman pong problema sa amin. Ang kinasuhan talaga dito, yung ating mga regional wage board. Pero sino ho ang maapektuhan? Sila po ba? No? Sila po ba ang minimum wage earner? Hindi naman po minimum wage earner si Secretary Tolentino. Yung 1.1 million minimum wage earners at kanilang pamilya, yun po ang maapektuhan na ngayon nabigla, nagulat at parang talagang na-hijack nitong dadalawang employer lang na dahil sa kanila yung 60 pesos na aumento, baka tumagal pa ito, no, worth 1 month, hindi makakatanggap yung ating mga kababayan. Mm-hmm. Opo, lalo pat dito rin kahit sabihin natin sa Bicol region kami hindi affected pero maraming tayong mga kababayan din kasi ng mga Bicolano na pumupunta sa Metro Manila, nagtatrabaho sa NCR. So talagang lahat kahit mga taga saang lugar na nagtatrabaho talaga diyan sa Metro Manila, apektado nito pong pagbawi ng ipapatupad sanang dagdag sahod. Opo, no? At ito po, no, marami pong apektado dito, no? Lahat po ng mga kumpanya na ang pangako po sa kanilang manggagawa, Metro Manila rate. Ngayon lang po ang unang pagkakataon talaga na mula 695, no, inanunsyo na natin nung Sabado, 755 na yung minimum wage nyo. Ito ang unang pagkakataon na from 755, bumaba pa sa 695. Bumalik, lumundag pabalik, parang may spring yung wage order natin dahil sa TRO na ito. Kaya kung hindi po ito talaga papalagan ng Department of Labor and Employment, ng Regional Wage Board, even sa tulong ng Office of the Solicitor General ng mismong gobyerno natin, ito na po yung delikadong president. Mapupuno po yung ating mga korte ng lahat ng mga employer na ayaw
makapag-share ng portion ng kanilang kita, lahat tatakbo kaagad sa korte para pigilan po ito. Malinaw nga dun sa ating RA 6727, walang pwedeng i-issue injunction o temporary restraining order against the proceedings of the Regional Wage Court. Yan po ay itinakda ng batas para siguraduhin na pagdating sa aumento sa sweldo, isang beses na nga lang sa isang taon, ay talaga po itong mapapatupad. Ngayon, isang beses na nga lang magtataas ng sahod, kakasuhan ka pa. Opo. Sige, with that, thank you so much po, Sir Carlos, sa inyo po nga mga insights about this. And update na lang ulit tayo kung ano pong magiging action ng ating administrasyon, ng DOLE, and of course, ng TUCP sa inyo pong mga hakbang din para matulungan din kung ano na may panawagan itong mga hinaing din po ng ating mga obreros. Sige sir, thank you so much po. Mga kabombo, yan si Sir Carlos Miguel S. Oniate, ating pong tagapagkarama kang TUCP kung sa ina pinagakondinar po kang Trade Union Congress of the Philippines ang